At doon na mamasa sapagkat bindes ko ang dalawang anak ng palataya. Si Jesus, sabi ng isa, pwede na ako mamatay, nakita ko na ang promise ni Sana. So mamaya tignan po natin yan. Okay po, and tayo po ay hihitang na sa 2026. At tayo po ay pinagpala ni Lord, binigay sa atin ng 2025, more blessing for you and for your family, which is 2026. Let us just be faithful and serve the Lord. Marami pa pong blessing ang naghihintay sa atin. So, huwag po kayong magbabakslan, huwag po kayong matalikod sa Panginoon, because the Lord is the source of our blessing. Kaya kayo po ay natuwa sa 2025, marami pa pong ibibigay si Lord sa 2026. Amen. So, meron po tayong God's night service. At tayo po yung sisimulan ng gathering dito, alas 7. Lose time po yan, Sabi ko po sa kabila, alas 7, pero nakapag-start kami alas 8. Ngayon, naantay ko po kasi kayo mag-dating ang tawag tayo magsimula. We have Word of God, we have testimony. Bago po siya ang oras na yan. Hanggang alas 12 yan. Pastor, pwede mong matulog dito pagka napagod na tayo pag-fellowship. Pwede. Nakapag-church natin. Welcome po kayo dito. And huwag na po kayo umuwi. Maraming mga paputok sa daan. Pero kung dyan lang po kayo malapit lang, you want to go home, okay lang po yun. And bago po tayo kumain, mag-ahandog muna tayo. Ating Thanksgiving offering to God. At meron po umahabol, bukas pa po na. Because we do not learn it from the beginning, ngayon lang natin natututunan na. And so, konti ang participant, by the next year, dadaan yan. Because of your testimony, how God bless you, in the end of the year, giving your thanksgiving offering to God. Okay, hindi po yan sa ating mga membro. Kung kayo po ay mayroong reunion, sabi po, sumasama kami sa reunion. Balik naman sa ito po, walang magandang mangyayari. Puro po inuman, puro payabangan, mamaya-maya nag-aaway na yung mga kahanan ko. Pero yung word of God, ayaw nila papasukin, ayaw nila ng Bible study, ayaw ng social study, kaya kung ganyan ngayon, sa church na lang po ako. Well, nag-start po kami mag-solo, pamilya, na tinuri po namin ng Panginoon. Ngayon, dalawang mong gawin natin dito sa Pinay, sa dito, ano lang po ginagawa natin? 24, tayo po ay nandun sa kabila, masaya din po doon, 24, at 31, dito po tayo. Yan po, ang ating mga reminders, and purihin po ang Panginoon sa blessing na ibinigay sa inyong buhay ng Panginoon, and more blessing to come. At tayo po ay patuloy na maglingkod sa Diyos because nasa Kanya ang lahat ng mga pangangailangan ng buhay. Okay po. And wala po yung file natin. May station number po ba? Wala. Kanta ulit tayo. Gawagin ulit natin yung song number natin. One more song and I'm going to preach because we have dedication to the Lord. Amen. Mauwi tayo muli sa Panginoon. At awitin po natin ang tagumpay sa Panginoon. O victory, Jesus. Another victorious year.
Testament, Psalms 140. 140 again. Dito. 140. Diba? Yan. So, as I read the Bible, ito ang mga bagay na ito. And I was thinking of the 2026, mga tao, walang kabala, kung ano na mga sa isip. Meron na kalimutan. Kalimutan nila ang Panginoon. Kaya, dito po sa verse 1, nabasahin po natin, hanggang verse 5 lang po tayo tayo, Guys, pray po tayo. Let's all stand up, please. Psalms 140, verse 1 hanggang verse 5. Read with me, let me begin. Deliver me, O Lord, from the evil man. Preserve me from the violent man, which united mischief in their heart. On victory and under their war. They have sharpened their tongues like a scepter, others also under their waves. Keep me, O Lord, from the hands of the wicked. Preserve me from the violent man, who have purposed to overthrow my goals. The proud have hid a snare for me, and forced their spread, net by the wayside, and have set these for me. Tayo may banda. Mapagpala natin Diyos, salamat po sa umaga mo. Thank you, Lord, sa iyong salita. It really a reminder to all of us about the coming year na kami po ay maging aware sa iyo, Panginoon. People are seeking so many things at hindi po importante pa na lang ang kanilaan. Today, pakita mo sa amin ang importante bagay na po ang aming tatabitin for this 2026. Bless mo po ang bawat isa. Pagpalain mo po kami. Thank you, Lord, sa iyong kapitihan at kami po ay nagpapatuloy at tumalabok sa iyong biyaya. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Please be seated by the Panginoon. Nilagyan ko po ng tayo mga bagay na dapat na natin sa 2026. Pari kayo po ay may mga iniisip. At sabi nyo, 2026, may idolons ko yan. Isa sa katuparan ko yan. Gagawin ko yan. Kapatid, ang mga tao sa paligid ko ay ganyan din. There is no use request sa Diyos. Subalit pakikita po natin na mga request na ito ay palaging nabibigay. Bakit po kaya silang nabibigay? Dahil ang kanila po mga nire-request ay hindi po kalooban ng Panginoon. Kanilang nakalimutan ng Diyos. Napakarami nilang mga pinagkakaabalahan. Napakaraming mga bagay ang nasa puso't isipan. But never sumagi ang Panginoon sa kanilang kalooban. Kami po ng Bible, tayo po ay umalala sa Diyos. Remember now, thy Creator. Kami po ngayon na, huwag po bukas, huwag po sa susunod na buwan, huwag po sa susunod na taon, huwag po after 5 years. Kami po ngayon na. So, pagpasok po ng 2026, maganda po, tatay-tatay po natin yan. We will be edified our faith ay titibay sa ating mga pananampalataya. And what is going to happen? Tayo po ay magiging successful sa ating mga pananampalataya. Mga kapatid, hindi po maganda na tayo nagsimula ng tama and in the middle tayo naman. After several years, tayo po ay tumalis sa church and no more, hindi na po tayo natin. Kaya nga po si Pastor, nagpapaalala sa ating palagi, don't leave your church unless kung kayo lumayo, unless kung mga
Because the devil is there. Gusto niya po na huminto kayo. Gusto niya po na kayo lansinin. Gusto niya po maging idol kayo. Gusto niya po kayo magamit ng Diyos. Sapagkat kayo Kristiyano na, tama na yan, sabi ni Satanas. Do not listen to the devil. Let us listen to the Lord. Siya po ang Panginoon natin, mga kapatid. And so, natapos po tayo sa 2025 at tayo po'y nagtagumpay. Anong gagawin natin, Pastor, sa 2026? Again, magsiset tayo, mga kapatid, ng mga bagay na importante sa Diyos, hindi po sa mga tao. Yung po merong lasting value. Yung po mga bagay na pwede natin dalhin hanggang sa kalangitan. Kapatid, ang mga pinagdadaanan ng tao ay mga temporary things. So sa mga pastor, mga bagay na yan, hindi po naman masama yan. Alam po ba yan? Negosyo yan? Yan ay kabuhayan, yan ay para sa pamilya, sa iwan-iwan. Tama po yan. Pero yan ay hanggang dito lamang. Kinakailangan po maituon natin ang tama sa Diyos ang ating sambahayan, ang ating buhay, ang ating intensyon, ang ating purpose sa mundo ito. Yan, marami po mga tao na nag-driver. Kaya, si Pastor Carlo na 21 po ang kahapon, sabi niya sa akin, marami lang tinutulungan si Manny Pacquiao. Totoo naman po yun. Charitable person yan. Pero ang sabi ko, nakasentro ko sa Panginoon ang tulong na yan. O iyan ay lumilipat daw sa mga. Diba? Alam niyo po ba, na kahit na ilang mga pastor ay tayong suportahan ni Manny Pacquiao. At kanya ituring ng mga missionary sa mga pastor na nagsisimula at mga nasa kalamitan ng kanilang ministeryo. Ang 500 pesos, ang 1,000 pesos ay napakahalaga. Pero hindi niya po kaisip yun. Ligo-ligo ang pakakawalan niya. Hindi ko nakatuhog sa Panginoon. Alam niyo po, sabi ni Pablo, kahit ubusin ko ang buhay ko, ako ay parang umaalingaw-ngaw na patingaw lamang. Tingling simbal. Alam niyo po, pagka kumanta po yung simbal, sintonado po yun. Bakit? Kasi ang orkestra po, maraming kasama. Kung sama lang siya at tutunog siya, wala pong direction yun. Wala pong masakit po sa tema yun. Pero pag hinalo po yan sa orkestra, napakaganda po ng harmony nila. Kasi marami po mga instrument. Diba? Out of tune, sintonado ang ginagawa ng mga tao na kung siya ay focus sa charity works without Christ, without the intention of the Lord, without giving glory to God, it is nothing. Walang mangyayari dyan. Ang main portfolio sa Acts chapter 10 ay napaka-charitable, prayerful, matulungin, at siya ay isang professional. Siya po ay tinutong ng mga sulat. Sabi po ng Panginoon na magkakangyari sa Kanya, ang iyong mga ginagawa ay kumain lang, walang katuturan sa mga bagay. Akala ko pa, Pastor, kung kumuha ka ng mabuti, makakarating ka sa langit. Yun ang akala ng tao. Pasado na si Cornelio. Pero sabi ng Diyos, ang iyong ginawa ay naglaro lahat sa harapan ng Diyos. Hanapin mo si Pedro para makapag-aral sa iyo ang Ebanghelyo at makakilala ka. Diba? Romans 1:16, ano ang Ebanghelyo? Sabi ng Bible, hindi ko pinahihila ang Ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas, una ng mga Hudyo, pangalawa sa mga hindi. Kapatid, dalawang klase sa Bible, mga tao.
Hudyo. Pangalawa, Israelita po yan. No? Pangalawa ay mga non-Jews. Doon na po na-classify ang Bible. Tayo, Pastor, anong classification natin? Gentile po tayo, Gentile. And so, masyado po special ang turing nila sa sarili nila because they are chosen people of God. Pero hindi nila alam na na-divert na sila. Hindi na po nila kilala ang Panginoon. Sila po ay naging agaya ng mga hindi. Diyos na po sila. Napaganda po yung status na doon. Dahil sabi sa 1:11, dahil po sa kanilang ginagawa, he came unto his own, but his own received him not. Puwalin po ang Diyos sa mga hindi. Latapot ang lahat ng sa kanya'y nasikapa. Regardless of your race, kahit hindi ka Hudyo, kahit Pilipino ka, ikaw ay pwedeng maging anak ng Diyos at maging Kristiyano at makamtan mo ang pangako ng Diyos na kaharingan ng Panginoon. Kaya naman naman sa ating summary, kapatid, ang pagkakit na ito ay dekorasyon na, palamunin na, pagtulong na. This is for our consumption while we are living here on earth. Pero hindi namin papakinabangan when it comes to going to heaven. Hindi ko kapatid. Di ba? Ay, pagdating ng 2026, bibili ko ng lupa. Magpapagawa ko ng bahay. Bibili ako ng sasakyan. Mag-a-afford ako. Magsisave ako ng maraming pera. Ang dami kong plano. Ang dami kong gagawin. Pero kahit isa, hindi mo naalala ang Panginoon. Ang problema. Diba? Hindi natin naalala ang Diyos. And so, tingnan natin mga kapatid, ito pong 2026, uulit lang po yan, isang talunan na taon. It is a routine. Paulit-ulit. No? Wala pong success. Walang resulta. Walang improvement. Ito po ay sa kadahilan hindi alam ng tao kung ano ang gagawin. Diba? Kaya ngayon, mga kapatid, Kristiyano na tayo, tinuturuan tayo ng Diyos kung paano tayo papasok sa Panginoon. Alam niyo po, si David nagsalita, libo-libong taon na. Ang nakalipas, hindi po natin na kilala si David. Istorya lang po ang narinig natin. But the teaching, the principle is still applicable sa ating pong church ngayong panahon. Nakita ko po dahil ang Diyos ay matalino. Sakop niya ang lumang panahon, sakop niya ang bagong panahon. Babagayan natin ang Biblia. Dito magsabing face out ng Bible. Yung mga rebelde sa Panginoon, at if we are a Christian, alam natin, itong salita ng Diyos ay hindi naluluma at ito ay applicable sa ating panahon. O mga kapatid, dito po pinatotohanan ni David, habang hindi ko matanda, ito ang dapat mong gawin. Atin naman, bagong taon, pasok tayo sa 2026, ito ang dapat natin alalahan. Verse 1 to 4, meron po siya sinasabi niya mga evil man, mga violent man, mga taong naghahanap na siya mga pahamak, continually sabi niya, hanggang verse 4. Sabi niya sa verse 4, keep your Lord from the hands of the wicked, preserve him from the violent man, who have purpose to overthrow thy goings. Alam mo, ikaw ang subject ng Panginoon. Ikaw rin ang subject ng kaawan. Gagamitin ng diablo ang mga unbeliever na yan sa buhay mo para tuluhin ka. You need to be in a position. You need to be wise. Kasi pag mali ang stand mo, pag mali ang pwesto ko, ay maaari ang sumempang yan. Diba? Kailangan tama po yung pwesto natin para hindi po tayo mapamahal.
Point number 1, from verse 1 to 4, pinapakita po ni David ang paglilihan ng Diyos. Ang paglilihan ng Diyos. Pasok sa 2026, ano ang ating iisipin? Ano ang ating hahanapin? Ano ang ating hahanapin? Number 1, ang paglilihan ng Diyos. Yun ang pinaka-the best, di ba? Ano ba iingatan ng Diyos kung hindi ka Kristiyano? Paano ba iingatan ng Diyos kung hindi ka mananampalataya? Paano ba iingatan ng Diyos kung ayaw mo sa salita ng Diyos at ayaw mo sa Panginoon? Dahil dami na po mga tao, mga kapatid, mga hopeless, at wala ng pag-asa, pero nakakilala sa Panginoon at ngayon nagbihin sa Diyos at naging pastor pa. One example ay si Boy Ano, napanood niyo ba? Si Boy Ano, binigyan buhay ni Leo Mansano. Totoong story po yan. Miss-miss po yan, hap-hap. Pero dahil sa kahirapan, naparuwar ang buhay, naging kriminal, nahulog, dahil hopeless ng mga labas. Alam po, nalagay po, wala na katulog kay Boy Ano, ang salita ng Diyos. He listened to the word of God until finally one day, siya po ay nakakilala kay Kristo. Nagsisi ng kanyang kasalanan. Tinanggap si Jesus sa kanyang puso. Nagpasa ng Biblia. Nag-pray. Naparoon mga kapatid. And nilegal mo, pastor na si Boy Ano ngayon. Nandiyan sa San Jose. At siya po ay walang iba kundi si Pastor Perez. Mga kapatid. At siya ay nag-preach sa mga Muslim po siya. Dahil pag siya nagpanong na ganito, lulutang po yung mga tao niya. Kaya lagi siyang Muslim. Gusto rin naman, nangyari na. Pero yung kanyang katawan. Pero yung puso niya, malinis. And so, he can still serve God. Sa pamamagitan ng long sleeve na yan, ay makapangangaral siya ng salita ng Diyos na hindi po siya mababana. Mga kapatid, lagi po tayong may rason mo. May mga exclusions. Pero tignan niyo po yung mga tao niya. Si Pulisic, wala ng kamay, wala ng paa, pero nag-preach ng Word of God at kinausap niya pa si Netanyahu at witness niya si Netanyahu, ang Prime Minister ng Israel. Si Pulisic, parang sa panag na tao. Siya naka-blender o pinupuhan ng sampali. Pero hindi po siya nawawalan ng pag-asa sapagkat siya ay evangelist, sapagkat siya ay Kristiyano, sapagkat siya ay mananampalataya. Ayaw po, buo ang parte ng katawan natin, pero ayaw natin maglingkod sa Diyos. Baka mamaya kunin ni Lord sa paa mo, baka mamaya kunin ni Lord sa kamay mo, baka mamaya kunin ni Lord sa mata mo. Dahil sasabihin mo, sayang, dapat pala pinaglingkod ko sa Panginoon. Kapatid, hindi natin nakikita minsan mga bagay. Na tayo pala ay okay na okay. Pero natatalo pa tayo ng mga may differential, may kapansanan. Kapagkat ayaw po natin mga kapatid na taman at hangarin natin ang pag-iingat ng Diyos. Diba? Isa pong lalaki ang naipit ng makina sa pabrika. At siya po ay naputulan ng dalawang kamay. Nag-resign po siya at nakatanggap ng konting halaga. Binili niya po ito ng PUJ at umuwi po siya sa Togegara. Doon po nag-ministry siya. Nanoon po ng mga tao papunta sa church. Ang mga tao kanyang pinagdinig po na ay nakakilala kay Kristo. Mga bata, matanda, kami pamilya, inamin po yung kanyang PUJ, naging dahilan o naging compensation ng kanyang dalawang paa. Pinay na. At nung namatay siya, ang dami po nagpapasalamat sa kanya. Kung hindi, brother, hindi kami maliligtas. Kapatid, wala ng dalawang paa, pero naglilingkod pa sa Diyos.
Nangyari po yan. Dito po yan sa atin. Dito sa ibang bansa. And praise the Lord. Kung kompleto tayo, let us serve the Lord. Ang pag-iingat ng Diyos, pasalamatan natin. Ang pag-iingat ng Diyos, appreciate natin. Ang pag-iingat ng Diyos ay bigyan natin ng kapalit. Pag kung hindi tayo pag-iingatan ng Diyos, mapapaliwaran po buhay natin. Maliligaw po tayo mga kapatid. At tayo po ay magdurusa. Subalit kung tayo ingatan ng Diyos, ano po nangyari? Secure po tayo. Dahil tayo po ay nakakilala kay Kristo bilang ating tagapagligtas. Natutunan po natin ang Word of God at ito po ay naging puwersa ng buhay natin, naging kapangyarihan natin. We obey the Word of God, sabi ni David. Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kaya mga kapatid, ang salita ng Diyos ay napaka-importante sa ating Diyos. As we talk together, Kuya Pablo, na-realize ni Kuya Pablo that the Word of God is very, very important. Dati nahihirapan siya sa pag-English ang pangaral or English ang Biblia. Today, the Holy Spirit helped him to understand kung anong sinasabi ng Bible. Whether iyan ay sa Tagalog or iyan ay sa English, ang Holy Spirit will make you to understand the Word of God. Eh, mga kapatid, walang makakapigil sa sino man sa inyo na lumapit sa Panginoon. Ang aking ginan ay grade 6 naman. Ang kanyang Bible ay Tagalog naman. Bali, hindi po siya mga kapatid tumitigil sa pangangalan niya. Ang kanyang ministry ay nasa barber siya. Ang kanyang pinapangaralan ay ang mga taong inuman. Eh, mga pastor, pagka-unbeliever o mga kulto, huwag pa makikipagtalo sa pinako, pagkabulo ka. Pagsasabihin ko si Kristo yung Diyos, tumitingin mo na ba? Kaya magtingin ka sa bilang ko. Ang ng pari sa polo, di paan niya, yung barbero niya sa pamuno. Preach na preach sa salita ng Diyos. Tayo mga Katoliko, alam-alam ginagawa sa salita ng Diyos. Kaya yung mga RCC. Bakit? Kapag ang aking bilang ay ginagawa ni Kristo, hindi mo makauunahan ng mga Kristiyan. Ay markable sa buhay nila, outstanding sila. Because they believe in the power of God. Diba? Ang Diyos na pinihiman sa iyo. The truth na nandito ka ngayong umaga, ang Diyos na pinihiman sa iyo. And ito yung ginawa ng Diyos ay kikibig. Itong mga taong ito, gusto ito pa siya. Itong mga taong ito, gusto siya ay idolyo, siya ay pahirapan. But because of godliness of integrity, iniingatan siya ng Panginoon at hindi nila mayang patayin ang hari. Nakikipaglaban pa yan. If you think siya nakauulang din, ang Israel po, noong panahon ni David, pag nakikipaggera, si David po nasa unahan tingnan mo yung palasyo, lilipad, sibat. Tapos pag may sampukan yung mga kalaban, siyempre, may mga sibat yan, may palakot yan, may espada yan. Tignan mo pag-iingat ng Diyos ni David. Nasusulatan siya, pero hindi siya namamatay. At the last time na nakipag-igman sila, pinatay po ni Joab yung isang Nephilim, kapatid yan ni Goliath. Siguro sabi niya, paghihilan nito yung kapatid ko, sapagkat pinatay ko si Goliath. And so, nakakita ko ng pagkakataon ng Nephilim na ito, higante, warrior, sundalo na higante. Nakita niya si David, sinugod niya. At tinangay niyang patayin, nasumaso pabalik. At sukol na.
papatayin niya na. All of a sudden, sumugod po si Joab, yung general na nakita, no? At pinatay itong Nephilim na ito. That's the last war na pinasukan ni David. Dahil sabi ng Bible, sabi ni General Joab, ay huwag ka na, King, sumama sa amin. Dito ka na lang sa palasyo at kami ang magpapatulog ng kagalan. Doon naman po siya, nagkasala sa Diyos. Kung kailan wala na siya pinagawa, ay doon siya nag-commit ng adultery with Bathsheba. Eh, mahirap po na wala tayong ginagawa sa Diyos. An empty mind is a devil's worship. Kaya mga kapatid, dapat kung tayo tingnan ng Diyos, gantihan natin ang Diyos ng paglilingkod, purihin natin siya. At mga kapatid, kung natin kakalimutan, na siya po ay ating pasalapasan. Amen. Ang Diyos po ay nag-iingat sa iyo at sa iyong buong pamilya. Kaya hindi na mapagtataka na ang tagumpay ay makakamtan mo. Gradually, little by little, tapos na ang 2025. Naging victorious kami, Pastor. Pasok sa 2026, another victory for you and for your family. Pasok sa 2027, another victory again. Pasok sa 2028, victory upon victory. Ano nangyayari? You're getting established. Napakatibay ng tatay mo. Napakatibay ng pamilya mo. Sapagkat ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. You remember God. You honor God. Kaya naman ang return ng Diyos sa iyo ay ang pag-iingat niya. Iniingat niya. Kaya mga kapatid, ang mga tao mayabang, no? Para bang ang buhay nila ay kontrolado nila. Kaya yung bayaw ko, super-healthy, malaki. No? Parang si Pato. Sura niya, parang si Pato. Lagi po pagtutong niya ng 50, paksak siya. At doon sa orge, sabi nila, Pastor, bantayan mo lang si Bob. Ay sabi ng misis ko, bantayan mo lang si Bob. Binantayan ko doon sa orge. Bukas naman yung pito, nasa labas ako, tinitignan ko siya. Sabi ko, manalo ko sa Panginoon, sana. Hindi ka pa siguro kukunin ni Lord. You're just 50 years old. Bata ka pa, matutusin. You can do a lot of things in the Lord. Kaya wala na. I'm now 58 years old. Nakaranas ako ng heart attack, pero ang Diyos hindi mabait sa akin. After that, sabi ng doktor, hindi ka pwede mag-nakbay ka store. After 1 year, pwede ka umalis. After 1 year, umalis ako. Sabi ko, Lord, huwag mo naman payagan na this is my last day. I want to serve you continuously. And then, the second day. And then, this year, the third day. As the Lord provided mga kapatid. Buhay pa. Di ba? Buhay pa. Sabi ko, ang buhay ko nasa iyo, Panginoon. Hindi ako makikigog kung hindi mo umuuli. And that is my desire. Sabi ko, ngunit ko yung buhay ko. Hindi ko ibibigay ko sa iba. Kaya mga kapatid, ang aking ang aking prinsipyo, kung meron mga violent tao na, better me. Umalis tayo. Magtago tayo. Umiwas tayo. Wala. Makakaroon ng diskrasyon. Ano ang ibigay sa kanya po? Diba? Paano, Pastor, kung masukol ka? Anak tayo ng bako. Anak tayo ng kahoy. Didepensa tayo. And we will never let them take our lives. Okay. Ito yung mga sa Diyos. Kung mo dito, na karapatan dito, I will fight for this. Pero pag ang Diyos na kukuha, Lord, here is my life. Bibigay ko sa iyo. Sapagkat ikaw ang may-ari dito. Kapatid, sa 2026, makahanapin natin pag-iingat ng Diyos. Sekundary lang po mga bagay na
Pasunod lang po yan. Bonus lang po yan. Pagpaganda lang po yan. Ha? Pero ang pinaka-importante ay ang pag-iingat ng Diyos. Hindi tayo ingatan ng Diyos, mawala na tayo. Ituloy ko sa uwan ko, share ng update sa lindol. The big one. Takot na takot siya. No? Dahil hindi siya Kristiyano. Dahil si Kristo wala sa puso. Dahil hindi niya alam ang Biblia. Dahil hindi niya alam kung saan siya pupunta pag siya'y namatay. Sabi ko, hindi mangyayari yan. Ang Diyos ay mabuti. Ang mangyayari yan pagkatapos ng mga Diyos. At as long as nandito tayo, God will care for us. Hindi po tayo mga kapatid papapasok sa napaka-miserable kalagayan niya. Imagine mo yung fault na yun ng bagyo yan. Iiyakin niya yung bagyo. Hanggang yan sa may Rizal. No? Ate, pag bumukha lupa, hindi mo makakalaman yan. Malalim yan. Kung sabihin natin, makakati yung ating lugar. Magiging miserable tayo. Eh kung yung kapatid mo nasa kabila, hindi mo na siya. Kawayan na lang tayo. Ha? Eh malalim ka na eh. Bali kung bumukas lang kasi ito na, eh paano kung kainin pa tayo na. It will happen sa tribulation. Gusto mo bang pumasok sa serious tribulation? Na kung saan maraming mga aralan sa pang-supernatural, kagutuman, kahirapan, kapatid, yan ang hiningi ng tao. Sabi sa Book of Acts, God gave them to the strong delusion, sa matinding kasinungalingan, kung saan si Antichrist na ang hari at uubligahin kayo na magpatatak ng 666 sa inyong mga kamay, kanan, at sa korne. Mga kapatid, ito po ay hindi patok. Kasi pagkata to, hindi disente na to. Maraming mga tao ayaw yan. Ito ay necessity. Magiging necessity, Pastor? Oo, kasi hindi ka pwedeng bumili. Hindi ka pwedeng magbili. Kung wala kang tatak na 666. Personally, ako si Pastor, I don't like cashless society. Gusto ko may pera. Gusto ko nandiyan yung mga bills na yan. Nandiyan ang ating mga 1,000 pesos. 1,000 pesos bill. Nandiyan ang 500. Nandiyan ang 100. Makapagpapatuloy tayo sa biyaya ni Lord. Pero pag naging cashless society, ay nako, si Antichrist na ang Panginoon. I wish na na tayo ng Panginoon. Nag-rapture na po at tayo ay nandun na sa kalandan. Tayo naglalakad na sa streets of gold. Tayo ay kasama na ng mga propeta. Tayo ay nakikipag-usap na sa Panginoon. What a fellowship with heaven. Ano ba talaga, Pastor? Kaya natin nagkaroon tayo dito eh. Diba? Bakit ba, Pastor, walang pagkapusan ng pagsamba natin? Sunday after Sunday. Kasi po, sa langit, we will worship God forever and forever. Okay lang yun. Ito na mga tutusin ko. Kaya ng 24, para kami unarong palapay doon sa Bibi Condoresa sa Bibi. Bomba dito ng karaoke. Bomba dito ng karaoke. Bomba dito sa taas ng karaoke. Wala na pa kayong gagawin kundi mag-9, mag-9. Sabi ko, this is your last event. Uling langit niya na ito. Pag namatay kayo, ang hanggang sa inyo ang pagpili. Kahindig-hindig na nila. Isang lugar na kung saan magsisipaman kita ng mga kapatid. Tatanggapin ko na si Kristo. Pastor, masan ka na? It's too late. Kung pwede lang sana gano'n.
Absuelto kayo. Diba? Pati pagsishare ko ng Word of God, binawalan niyo sa isip. Wala namang rumiresponde. Out of 126 family, kahit isang individual, walang rumiresponde. But I keep on sending the Word of God, meron nagtatang sa pag, meron naglalagay ng heart. Alam mo lang ako maging Christian. Diba? Ibiling na tayo si Lord. Kapag pagkatapos ng merong problema dumating sa kanya. Huwag mong kasakitan ang salita ng Diyos. Mga problema ka dyan. Diba? In the same way, yung mga kapitbahay natin, no? Napasakitan tayo. Hindi kayo makakaligtas sa parutan ni Lord. No? Doon sa kabila, pastor, hindi dito. Huwag mong ipitin yung mga kasalanan niya. Kasi pinatulungan sa tagalan ang aming mga kapitbahay, kami na ang aming mga kaanak. At parang masamang tao kami, kapag nag-iisang baptist kami noon, ayaw nila kami nagbabayo. At kung namumuhay naman kami sa kahit, namumuhay naman kami ng parehas, hindi naman kami gumagawa ng masama. Pero pinagkakasama yan. Sabi ko, ina-apply ko yung tubig, may nakaharap na kami. Sabi ko, Lord, tulungan mo po kami, napapalibutan kami ng mga demonyo. Hindi yung kapitbahay namin ang demonyo, ha? Baka ako ang demonyo, pero, ginagamit sila ng mga demonyo para maraming kami. Because we are serving God. Diba? Ang mga kapatid, ang sinasabi dyan. This 2026, ang aling natin, Lord, pag-ingatan ko. Number 2, lipat tayo sa verse 6. Sabi sa verse 6, I said unto the Lord, Thou art my God. Hear the voice of my supplication, O Lord. Ang aling natin, number 1, pag-iingat ng Diyos. Number 2, ang aling natin, ang pagsagot ng Diyos this 2026. Kasi ang hirap po, dasal ng basal, wala namang sagot. Amen. Udpod ang tuhod mo, kada dasal, wala ka sa kayo. Hindi mo po mag-asali kayo patanggapin kayo ng Diyos. First, kailangan makakilala kayo ng Panginoon. Kailangan ma-adapt kayo. Sa Bible po may doctrine of adoption. Ina-adapt po tayo ng Panginoon at tinuturing na kanyang anak. Sino yan, Pastor? Yan yung mga Kristiyano. Yan, 3:3. Malipat na ang tao ay pamadak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Yan mga kapatid. Kaya kailangan kayo po'y nakaranas ng dalawang pamadak. Pag isang beses ka lang pinanganak, 2 ulit kang mamamatay. Pag 2 ulit kang pinanganak, 1 beses ka lang mamamatay. Kaya mga kapatid, tatlo lahat yan. Ipiliin mo na 2 ulit ako'y pamanak para ako 1 beses na mamatay. Dahil pagkatapos noon, nakikita ko ang langit na bahay. Habang nakikita ko, masarap nung sinasagot tayo ng Diyos. Masarap nung tayo nananalangin mga kapatid. It's an answered prayer. Send your prayer request to the church. Meron tayong chat, pwede nyo isend. Mga kapatid, huwag ko kayong mamingili. Dahil panalangin ng mga prayer request. If you are not able to come to the prayer meeting, send your prayer request and we will pray for them. Ang dami nagpe-prayer request sa akin. Why those people trusted me for that? Kasi Pastor, malakas ka sa Diyos. Sinasagot ng Diyos ang panalangin mo. Well, I don't think malakas ako sa Diyos. Alam ko lang, no? Ay, meron akong relasyon sa Diyos. Sa Diyos wala akong palakas. Lahat kung tayo pantay-pantay sa Diyos. Bata-bata meron. Palakasan wala. Kaya wala akong panglalamang
atin. Kasi pag naglalamang ka, hindi ka po pwede i-honor ng Diyos pag naglalamang ka. Diba? That's the latest news today. Actually, with this news, mga kapatid, no? Si Naoya Inoue na huli ng daday. Merong semento yung kamay niya. Yung leg, yung palang wala, yung leg, meron. Na huli ng mga tauhan ni Picasso. Yan, malaking problema. It's either mag-penalty siya o matanggal ang title niya. Kaya mga kapatid, Pilipino talaga ang champion si Inoue. Si Casimiro talaga ang may hati hawak niya. Casimiro lang sa nila kapatid. Diba? So, hindi po kayo natulungan ng boxing, baby. Walit mga kapatid, pagdating sa Panginoon, hindi po pwede kaya niya. You need to go on the training. You need to go to the Lord. You need to persevere. You need to serve the Lord. As you do that, sinasagot ng Diyos ang iyong mga kadala. Basta wala kaming bahay. Bahay na, God will provide for you. Imposible naman Kristiyano ka, napaulanan ka ng Diyos yan kasama mga anak mo. God will give you hope. Diba? Basta wala kaming pera. Pera na! Kaya ka ng ating Panginoon. Mark, sabi ng Bible, Philippians 4:19, but my God shall supply all your need. Kaya ng Panginoon, dapat tayo mawawalan ng kabuhayan, kaperahan. Diba? Ano kailangan? Kailangan ng kalusugan. God is the best for that. Pag sinabi ko, Lord, pagalingin mo ako, sasagot ng Diyos, pagalingin ka. Sapagkat ang Diyos, ang ating divine healer. Diba? Nakalimutan ko yung God is our healer. Meron ba nakaalala sa inyo? Jehovah, yeah. Nakalimutan ko. Rafa. Rafa. Okay, mga kapatid. Purihin po ang Panginoon. Pag Kristiyano ka, may sasagot sa panalangin. Diba? Ba't hindi sinasagot? Kasi, nagdadasal ka sa patay ng Diyos. Hindi sinasagot. Diba? Ang mga taga-Thessalonica ay tumalikod sa patay ng Diyos at naglingkod sa buhay ng Diyos, mga kapatid. Yan, ganyan ang gagawin natin. Diba? Para tayo ay pagpalain ng Panginoon. Isa pang problema pag nagdadasal ka. Pastor, pag nakakadadasal, baka sa pangalan ng kusino-sino ina-address, kailangan ilagay mo sa pangalan ni Yesu Cristo. John 16:23, and in that day you shall ask me nothing. Verily, verily, I say unto you, whatsoever you shall ask the Father in my name, He will give it you. Bibigyan mo Panginoon. Diba? Eh, ba't wala pa, Pastor? Makasabi ni Lord, wait muna. Huwag ka masyadong apurado. Ako nakakaalam na Jehovah. Diba? Eh, bakit iba binigay ni Lord? Ikaw, binigay ko rin. Sabi mo, ulay ko, binigay ko rin. Baka ang Diyos, hindi niya gusto yung lupa. Diba? Pati ba kulay, Pastor? Hindi! Specifically, ibigay natin siya. Diba? Size, color, hinihim mo sa Diyos, God will give you. Ibigay ng Panginoon. Hindi pa kaya tayo ito? Diba? Yun ang maganda. Meron pa ba't tatali dyan? Kahit na mahirap ka, kung sinasagot ka ng Diyos, maladangin ang iyong pamumuhay dito sa lupa. Pero kahit mayaman ka, hindi ka dinibigin ng Diyos, para kung nasa impyerno, bakit? Ang Diyos malakas. Diba? Mga kapatid, ang Diyos po ay napakabait sa atin. Kaya, ang dapat po tayo ay manalangin sa Panginoon. This 2026, ano ba gusto mong mangyari? Ano ba ang plano mo
Ano bang pangangailangan mo? Name it to God. Sabihin mo sa Panginoon. Tell it to Jesus. Huwag mo sabihin kung kani-kanino sapagkat ang Diyos ay nagpapalasang sa iyo. Did you read 1 Peter 5:7? Ano sabi doon? Casting all your care upon Him, for He careth for you. Sabihin natin, di ba? Ngayon, kung nahihiya tayo, kung nahihiya sa Diyos, alam naman ng Diyos yun. Iisip pa lang natin, alam na ni Lord, di pa natin sinasabihin. O, ba't ka mahihiya sa Diyos? Basta hindi ako nahihiya sa Diyos, nahihiya ako sa church. Ba't ka mahihiya sa Diyos? Powerful ng Church. Sabi ng Bible, Matthew 16:18, kahit pintuan ng impyerno, hindi mananalig sa church. Powerful niya, tapos nito. Yan pa ang tinipis mo. Yan pa ang tinanggal mo. Diba? O, may mga kapatid, yan ang pangalawang hahanapin natin, ang pagsagot ng Diyos sa ating mga prayer. Dahil kung walang sasagot sa panalangin natin, kung hindi boring po ang Diyos na lahat natin. It seems that necessary tayo sa patay ng Diyos. Pero, amunin mo ang Diyos, God, sagutin mo ang prayer. At magdinig po ako sa iyo. Ako, kayo nagpipiro lang pag ganyan ang salita nyo, ha? Siguruhin ninyo na totoo yung sinasabi ninyo. Isang sundalo na kalupataan ang nangako sa Diyos. God, this year, magdinig po ako sa iyo. No matter what, hindi niya po tinupad yung pangako sa Diyos. Ha? And so, nagpatuloy po siya sa pagduduli. Yun po siya sa Mindanao. At sila po ay may operasyon. Nagdaan po sila sa maliglig na lugar ng magubag-ubag. E bigla po sumabog yung unahan ng truck nila. Kaya sila po ay naglundaran. Pero paglundan po nila, meron po nakaabang sa both side ng mountain. Nerat-rat po sila. 24 bus. Pag-benching po siya na meron. Kasi pag lundag niya raw, gumulong-gulong siya sa bato, lumapag siya. Don't worry, kasi nilunong yung bato, sumukot siya doon. Hindi siya tinatamaan ng bala at nirarap-rapin ka. Tumatalbog doon sa bato. Kita, no? Rock of Ages. Rock of Ages, left for me. Okay lang, kasama niya, umiyak siya. Ang sabi niya, Lord, pagkatapos nito, magbibigay ko sa po sa iyo. Yung sundalo, retire na. Wala po na tulpa. Nakataan ng mga malam. Sa true story mga kapatid. Kaya pagka tayo mga ngako sa Diyos, ang pepray tayo, tulpa natin. Nanay, mamapalo tayo na Lord. Isa lang buwan natin. Mamaya mawala ka ako. Mamaya mawala ka kayo mo. Mawala isang mata mo. Paano kung dalawa? Wala kang problema yan. Diba? Kung gusto mo sa Facebook, mga tao kung mga sira-sira. No? Buo-buo yung katawan nila. Naglaro ng mga skateboard. Yung skateboard, hindi pinapatakbo doon sa kalsada. Hindi sa bangketa. Saan pinapatakbo yung skateboard? Doon sa railings ng hangganan. Tatalog doon sa railings ng hangganan at pababa, nakatungkol sa skateboard. Nangyari ang tinaasahan. Bumalikwas na yun. Bumalento. Ano nangyari? Backplay ang kamay. Backplay. Diba? Kaya natin ang tao, buuhin mo kanya, binalin mo. Diba? Mga tao nyo, hindi natin yung Panginoon sarili, paliwasa, wala kayong magpapahalaga sa mga binigay ni Lord sa iyo. Kaya yung binigay sa atin ng Diyos, pagkamahalin natin. Whatever it is. Huwag tayong titingin sa kapwa ng pagkaganda ng ilong. Sana naman yung ilong ko. Kaya yung babae, ang pa-opera ko ng ilong mo. Aba, pagkalipas ng mga ilang araw, ang resulta lumabas. Lalo sa ulo. Lalo sa ilong niya. Ang tatapang ng mga
nalusaw. Kaya meron siyang face mask. Yung face mask. Nagsusumbong siya kay Tulpo. Humingi siya ng hustisya sapagkat yung tulong niya ay natunaw. Sabi ko, yan, apa namin. Ginagalaw ko yung binigay ni Lord eh. Gawin ang pakialaman niya. Ipaglingkod mo ngayon sa Panginoon. Diba? Mga kapatid, pag sinasagot tayo ni Lord, yun yung napakagandang pagkakataon. Kailangan natin pakalaman. Do not be discouraged. Just pray. Diba? And all the things will follow. Bakit wala dyan yung mga necessity? Ayan na ang necessity, yan na. Diba? Ang kasi nagot ng Diyos, mahirap mabuhay sa mga. Alalang ng mga tao, hindi kita kailangan Lord. Pag lumilin Lord, kailangan kita. Pero pag ganito, matino ang panahon, I will do whatever I want to do. Bumas makalawa, nakakulong na. Bumas makalawa, patay na. Bumas makalawa, nasa kahihiyan na. Bakit? Kasi makinig sa Panginoon. Diba? Ito pala yung sabi nila, no? Tawa ngayon, iyak later. Diba? Tawa na tawa sa Kristiyan na pinapakita na kuwari ang dokso ka. Ito, sabi niya kung siya pa. Bininig ko. Bakit ito bininig? Kasi may payo. God says, no? Ilang milyon yung sasakyan, bininig mo. Dahil lang sa payo. Nakialamang ka ba? Smiling ka sa camera. Very proud siya. Today, umiiyak po siya. Bakit? Ito siya sa Magdaluyo. Nakakulong na siya. Walang bed. Ang lipak-lipak na sa labi niya ay walang magagawa sa kanya. Bagos, dapat niya raw isurrender ang mga pera yun. Kaya mga kapatid, anong buhay meron pa pagkabin niya nangyari sa kanya? Hindi ko totoong bigyan. Let us prepare na magkulang tayo ng tuyog kasama ang Panginoon. Isa na uulang ka ng morpon, mapunta ka naman sa kulungan. Yun, kasama niya na siguro, dalawa na sila ng kapit-kapit. Ano ba kaso ni Guro? Ako, patapatog din si Guro. Patapatog din ang kaso ni Guro. Ewan, makakalakas ko si Guro. Ngayon, 2026, ang pag-iingat ng Diyos sa natin natin. Pangalawa, ang hanapin po natin ang pagsagot ng Diyos. Pangatlo, hanapin po natin ang pagtotoo ng Diyos. Amen. Ipalating ng Pastor. Psalms 140 and verse 7. O God, the Lord, the strength of my salvation. Thou hast covered my head in the day of battle. Number 3, ito hanapin natin ang pagtotoo ng Diyos. The strength of our salvation, ang Panginoon. Nangyari yan kung tayo naging Kristiyan. The strength of our salvation is our testimony how the Lord becomes our Savior. Diba? Yung pulis tumayo sa gitna ng bus. Anong gagawin niya, Pastor? Nangaharap. Amen. Hindi po siya humingi ng pera. Hindi po siya nangungutong. Siya po ay nangangarap. Sabi niya, kung di po kayo magdidesal na tumanggap sa Panginoon, mapapahamak po ang inyong kaluluwa. Pulis yun may baril. Tumayo sa gitna ng bus. Sabi niya, pwede po ba pilit po kayo sa prayer bago ko bumaba para tanggapin mo ang Panginoon bilang yung tagapagpagpas. And so, that prayer police. So, kung yung mga or power sa ganyang mga klaseng pulis na gustong maglingkod sa Diyos at mangarap patotoo kay Kristo. Kapatid, 2026, nakakilala ka sa Panginoon, kaya kung ang sino man na kay Kristo ay bago nilalang. Inuubaga tayo sa mga bisyo, inuubaga tayo sa mga kagustuhan natin masasama. Today, inuubaga na tayo sa paglilingkod sa Diyos.
Inumaga na po sila sa paglalagay ng Johan's dedication. Sabi ko, ba't ang tagal? Umabot na sila ng alas 2. Eh di ang daming kape inubos nila. Oo, eh paano yung tinapay? Diba? Sino nang supply? Ikaw. Diba? Dahil sa pag-ibig sa Panginoon, sino ginagawa mo kung gagawin mo ngayon? Not because gusto mo maging bida, gusto mo makita sa kanila, gusto mo pangalan ng mata niya, kung hindi gusto mo na ang Panginoon ay luwalhati sa buhay. That is the strength of your salvation. Eh mga kapatid, huwag niyo po pansinin yung kumakalaban sa osas na yan. Para bang alam ninyo ang utak ng Diyos. Inaatake nyo kami. Huwag kayong magpatanggap yan. Walang bawal yan. Papasunurin nyo. Repeat after me. Tapos sasabihin nyo na ligtas. Tulungan ako mga tao. Unang tanong ko sa inyo, alam nyo ba kung tumanggap yung tao o hindi? Hindi. Hindi ang nakikita puso eh. Pero sabi niya, tumanggap siya. Kakawa na natin yan. Dami ng Bible. Diba? Ang bautismo ng Kristiyano, baptizing them upon their confession. Bautismo mo, kasi sinabi niya, tinanggap niya sa Yesu Cristo. Eh, nandun yung ulang niya, Pastor, baka hindi naman talaga Kristiyano niya. It's not my problem. Hindi ko na yung problema. Kasi ako nagkatulong lang. Ako nag-aaral lang. Bakit naman nasabihin natin huwag natin gawin kasi hindi natin nasisiguro? Kasi naman ang Diyos pagkaganyan pala natin. Diba? Dahil po sa ginagawa natin yan, kapupuno yung church natin. Pero yung mga ayaw gumawa yan, ako po, ang mga upuan nila puro bakante. Wala po sila mga kapatid na iaakay sa Panginoon. Kasi ka, ayaw nyo sumampalataya. Ang Diyos ay makapangyarihan at ayaw ng Diyos ligtas sa mga pamilya. Tapos soldado. Why? Kapag ako tumanggap sa Panginoon, 1984, sa ganyang paraan. Sabi ng pastor, sino dito gusto tumanggap sa Panginoon? Bakit taas ang kamay? Hindi ko sa tulong, taas ang kamay. Ay, ikaw lang taas ka ng kamay. Sabi ng pastor, lumapit ka sa harapan. Ayaw ako. Lumapit ko sa harapan. Kinausap ako ng pastor. Sabi niya, Brad, bakit ka lumapit sa harapan? Yung gusto ko kung tumanggap sa Panginoon para magbago po ang buhay. Gusto ko magpas. Napakagandang decision. Sumunod ko sa akin. Nanalangin tayo. Sumunod ako sa prayer. Dahil ang pangalan ko po'y nasulat sa aklat ng buhay. Sabi niya. As I say. And how do you know, Pastor, na say, nakabago ang buhay? I don't want to go with them anymore. Dahil sisirahin ko yung buhay ko dahil sa mga barkala ko. Today, I have my Bible. I read my Bible. I pray to God. And I go to church oftentimes. All the services. At iba, no? Inakanyawan nila ako. Binubwisit nila ako. Kasi dumadaan ako sa kanila harapan, dala ko yung Bible. Pero, smile lang ako ng konti, diretso na. Kapatid, di pa uso mga motor-motor no? Maglalakad ka. Ang kanto namin sa bayan, mula rito, lagpas ko din sa Mapolo. Mga dalawa niya, lalakanan niya. Dito sa kanto, nasa kaya ng dito. Makikita ka ng mga tambay, ng mga halang kaluluwa, kakantyawan ka. Yung mga barkada ng iniwan mo, kakasakin ka. Sabi kayo nandiyan si Reverend. Nandiyan si Father. Dadaan. Smile lang ako. Diba? Alam ko kung ano ginagawa ko. Hindi ako matitigan. Kahit tag-iisa na ako, sabi ko, I have decided to follow Jesus. And turning back. Diba? Kaya mga kapatid, yung aming pagkatawag sa Diyos, solid na yun. No? Na solid tayo sa Diyos. Sabi ko, Lord, kahit anong mangyari sa amin, susunod ako sa iyo.
Kaya nanganib ang buhay ko, dalawang ulit. Hindi ako natigati. Tingin pa rin ako. No? Mga kapatid, kung nanganib ang buhay mo dahil sa paglalangyan ka mo, hindi ka magandalin. Pero ikaw magbibigtis ka kay Kristo, nanganib ang buhay mo, dinaanan ka sa likuran, lang ang buhurimentado na may hawak na double blade, at yan sa iyo. Baka naman, Pastor, malaki naman yung lugar, malayo naman yung tao. Today, to us is sinita po yun. At hindi ako makatilan kasi pag tumakbo ko, makahabulin ka. Kaya ako titigil ko yung body ko sa faith na malilit. Nag-pray na lang ako doon. Nag-sige, Lord, kung katapusan ko na, araw ko mag-pray, titigil ko yung body ko. Mapigit ako sa pray. Hindi siya. Nakita niyo yung body ko na kasaway na ano siya, nagpa siya, nagkaraya siya. Oo, sinaway siya ng Panginoon, nakinig siya. O, huwag mong galawin yan. Anak ko yan. Ha? Sabi ko kay Pastor, sino sinaksak mo, Mama? Ay, yung mga nironas doon sa dulo. Kasi kung magkakaroon na, ang haba ko kung ano eh, ang haba ko pasito eh. Nangyari yan sa P1, na butas. Ha? Yan po sa mga papuntang palengke. Ang kabato po dyan, ha? Marami po mga skating ka, papunta doon, sa dulo ito, simentado yan. Yung aming resource building. Tatlo yung sinikan niya. Ha? Doon sa una, doon ako, muntik malasin. Doon sa una. Ha? Anong nagsisigawan ka? Patay yan, patay. Kasi sinisigawan ng mga tao. Patay. Ha? Sinino dito nagkakagulo sila, nakasuwaw sila natin. Patayan. Pag sinino dito, yung dalawang kasama ko, kaway ng kaway. Yung babae, wala ng boses sa akin. Kaway ng kaway. Ha? Yung lalaki, sigawag sila. Ibrahim ko. Pati ba? Bata pa yun. Ano kayo? Sinanahan na ako, no? At the age of 19, umuwi naman ako sa Panginoon. Ako 58 na ako. Ha? Kaya sabi ko, salamat Panginoon for giving me this Islam. At totoo ng Diyos, strength of our salvation. Ang kapatid, ito po'y nagpapatibay sa ating pananampalataya. Ito po'y nagpapalago sa ating pananampalataya. Ito po'y nagpapaguma sa ating pananampalataya. O saan mo ba? Diba? Yan ang hanapin natin. All the things follow. Ha? Kahabulan ko ng Panginoon. Kasi yung mga tao, manghang-manghang, pagka ang Diyos gumawa sa buhay mo, hindi nila mag-isip, ano nangyari? Diba? Sabi ko, pwede kong tumira sa Bukawi. Pwede kong tumira sa Santa Maria. Pwede kong tumira sa Valenzuela. Dahil ngayon sa Valenzuela kami, dahil ang misis ko, doon ang trabaho ng mama. Doon tumubo yung Moralia Baptist Mission sa Biglan. Meron na doon tayo bunga dyan. Si Christian, wala ngayong si Titi. Wala tayo sa sakyan. Sabi ko, pag meron tayo sa sakyan, Titi, may bisa na hindi tayo. Mga kapatid, diba? Namangha sila. Mayaman ka pala, Pastor. Not really. I don't think mayaman ako. Mayaman ako sa pananampalataya. The Lord is giving me this. Alam niya, nagagamitin ko ito sa kalwalatian ng Diyos. Kasi sila mga kapatid, isa mga property nila. Proud na proud sila, yung mga pinagsan ko. Yan, yung mga property sila sa Uwanto. Alam mo naman sa Uwanto, yan yung sasayaw ko. Diba? Nagsayaw ka rin ba? Ganun ba na yan? Diba? Ngayon, dahil hindi na po gusto ng Lord yung nagagawa nila, pumapahangayin doon.
lubog ang kalsada hanggang dyan ang tubig. Napagbibig ka ng bigas, susunod sa ulo mo. Nakalagay dyan yung bigas, yung ulam, and everything. Tapos tataas mo yung mo. Tapos kakalas ang pagkakwa. Kahit bahan, hanggang sa'yo kapatid na bahan. Diba? Oh. Yan lang ang portion mo. Because you will not serve God. Meron ka pa dyan sa Satamanya, meron ka pa dyan sa Bukawi. Akala namin, you are nothing. Ikaw ay pipidyuin. Ikaw ay wala. Ano yung sa akin? Hindi yung boys. Mas marami kang makukuha niyo dyan kung binigay niyo yung buhay niyo sa Panginoon. Ang mamangay, kaya mangyabak ka na isip mo si pastor na yan, sisigaw sa akin. Pagkatapos malaman ko na may ganun, parang nalulog na siguro. Parang di makapatuwa. Di ba? Realidad lang tayo. Totoo yun. No? Ito ay biyaya ng Panginoon. Ibigyan na ng Diyos more than what you need because you are so good. Sino magsasabi kung mapapatapos yung kumasa ko? Mapatapos po sa biyaya ng Panginoon. Kasi pag pastor ka, wala kang pera. You are nothing. Diba? Hindi mo kaya yan. Pero mga kapatid, wala pong pastor na napariwala ang pamilya. Wala pong pastor na nag-iba ang pamilya niya dahil sa mahirapan. The Lord taking care of their family. Kaya ang sabi ni David, I am young, now I am old, but I never seen the righteous forsaken, nor his seed begging for bread. Hindi kami makakalimos because God gave us so many things in this world. Diba? Kasi tayo mga kapatid. Basta tayo umasa sa Panginoon, maglingkod tayo sa Panginoon. Bago patutuko tayo ng Panginoon, hindi tayo makakasama. Diba? Kaya ito na tayo mga kapatid. 2026, hanapin po natin, patutuko ng Diyos. Sana lang po, ha? Ano po mahanapin 2026? Papakumbabaan ng Diyos. Uy, okay yan na. Ha? At po sa Bible, Proverbs 16:18. Pride goeth before destruction. Hindi po ba? Ha? At na tayo ay ma-pride. Ang verse na, verse 8. Proverbs 16:8. Proverbs 8. What I mean sa Salmo. Hindi ko na na-touch yung verse. I'll try to read. Verse 5. The proud have hid a snare for me. Psalms 140 verse 5. And cords they have spread a net by the wayside. They have set gates for themselves. Mga kapatid, yung proud yan, yung mga mayayabang na tao, nagmamakilaban sa Diyos. Listen to the warning of God. Proverbs 16:18. Pride goeth before destruction. Maganda lang ang pride pagkain. Pride guys, pride people. Diba? Pero pagka nasa puso mo yan, delikado yan. Diba? Iba pa sa yan. At nakita ng Diyos ang pride sa puso ni Lucifer. Ano po ginawa ng Diyos? Hinulog niya po si Lucifer sa lupa. At ang Lucifer ay naging sa kanas. Means the enemy. E mula po noon, hindi po siya makapasok sa heaven. At wala siyang ginawa kundi akusahan ang mga Kristiyano sa harapan ng Diyos. Tingnan mo yung anak ko, kung ano ang pinagkagawa, the accuser of the brethren. Pero to the rescue naman, ating abogado, sabi sa second John, he is our advocate, abogado natin sa Yesu Cristo. Lord, sorry po, nagkasala po kanina, kagabi, ako.
pagtawarin mo po. Kahit na si Jesus Christ. Ama, pagtawarin mo na itong si Brad Christian. Sapagkat nagbigay na siya ng matalo sa akin. Yan ang kabubato natin. Kaya mga kapatid, hindi pa rin siya magtatalo. Diba? James 4:10, ito ang sa atin. Humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Amen. Diba? Kaya pagka may humility ka sa puso mo, wherever mo gusto ka ng tao, pagpapababa. Pinagpapala ka, kinakatigan ka ng Panginoon. Sabi ko kay Pastor Carlo, itong boksingero nito, puno-puno ng kayabangan. Nauna kayabangan bago yung belt sa samig. Popo-popo siya. Tatawa-tawa pa siya. Kung hindi, malaman niya, pinasuntok niya, hindi siya gumagante. Yan pa. Ano nangyari? Ay tinamaan siya, isang, dalawa, tatlo, apat, baksak siya. Hindi siya makarecover, drobe siya. Tatayo siya, tumulong pa siya. Wala ka na. Doon wala na yung pangalan niya. Basura na. Diba? Anong pangalan niya, Pastor? Start with letter P. Pagka, punong-puno na kayabangan na, napuno pa kayabangan kaysa maglaro ng boxing. Mind your business. Be sincere on your job. Diba? Boxing ka di pa pagputihin mo. Kaya naman, walang boxing na hindi champion ng gagawin ganyan. Diba? Dito na yun, pagkakapagdapat, ano kang seryoso siya? Tanda na, 40 ko ka, champion na naman sa batang division. Diba? So mga kapatid, di ba may yabang sa kanila? Boxing na ako sa Christianism. Kaya atin sila si Pino, kaya ba? Meron ko ito, diba? Ako, kahit mayabang yun, si really mind the boxing, hindi siya nagpapabayang. At ang gusto niya, itong ba niya yung kalaban niya? Diba? So, ito si Pagara, nauna ko na. Ayaw ba meron sa mga tao? Kahit sa ano niya, kaya ba mo ang mga Pagara? Now, mga kapatid, let us be humble to God. In our close, 2026, pinagpala tayo ng Diyos. Anong hinahanap? Pera, bahay, savings, travel, alam mo kapatid, bukuhan natin dito. Pahabol lahat. Secretary lahat. Bibigayan ng Diyos. Pag ito, hanapin ang pag-iingat ng Diyos. Hanapin ang pagsagot ng Diyos. Hanapin ang pagpo ng Diyos. Hanapin ang papakumpara ng Diyos. Kaya, magtatagumpay tayo. Next year, 2027, nandito pa. Magpapatotoo ka. Pastor, pinagpala ko ako ng Diyos. Amen. Kasi natutulog. At magbagay, susunod na yun sa Lord. God loves you so much. Kaya bigay mo siya. Hindi natin mga kapatid. Halos pag-iirapan kasi sunod natin sa Panginoon. Kung sinungaling ng Diyos, Mateo sa Israel Highways. Dahil mo po lang ang kanyang kaharian at ang kanyang pagbiran at lahat, lahat ng mga bagay ay bibigyan sa iyo. Kapag sinungaling ng Diyos, kalahati lang. Diba? Walang pong Diyos na nagsisinungaling. Walang totoong Diyos na nagsisinungaling. Hindi po sinungaling. I-prove mo yan sa Biblia. Lahat, alam po, natuto tayo sa 2026 na pinag-uusapan. And we are now prepared, coming to that year. Tayo po yung pagpapagiging tayo na nila. Salamat po, Diyos, sa oras na ito. Pinupuli po namin ang pinasasalamatan. Basbasan pagpalain mo po ang iyong salita sa aming puso. Thank you po, Panginoon, sa pagpapagiging natin. Laki ng Diyos, puri ako. Pagpalain mo ang aming
Today is December 28. Kaibigan, alam mo na ba kung kayo ligtas na o hindi? Huwag mong isugal ang buhay ko. Make your decision. Ngayon na. Sa iyong kinalanan. Sa iyong pinaupuan. Bakit hindi mo taklapin sa Yeso Cristo? Ngayon, December 28. Walang mawawala sa iyo. Si Yeso Cristo, pag pinapasok mo sa iyong puso, ikaw ay magiging anak ng Diyos kung mamahal ang buhay ko. Habang tayo naman sa tayo nais mo kapatid si Jesus, sumunod ka sa pulyer mula sa iyong pinagkakalaman. Panginoon, ako po ay makasalanan. Nanonumbalik po ako sa iyo. Sorry po sa lahat ng mga kasalanan. Patawarin mo po ako. Noong araw na ito, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Pumasok ka sa puso ito, Panginoon, at kung ako'y pumanaw, ang aking kaluluwa ay dalhin mo sa iyong kahanan. Salamat po, Panginoon, sa kapatawaran mo sa lahat. Salamat po sa buhay ng walang. Ito po ang aming usapang dalangin sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Ang kapatid, hindi natin tatapos ang bagay. Itulog na po natin yan. Mamaya, closing prayer na. Today is the dedication of Johan, and nakausap ko na po yung mga magulang. They are all agreeing for the reason na ang bata ay gagabayan ng Panginoon. As I said, hindi ito magiging na nila para magiging discussion. Ito po ay magiging na nila para gabayan siya ng Panginoon pag-akin na at maging discussion. Ngayon, hanggang maaari po, ay baby yung ating lahat sa Panginoon. Pero in the case of these believers, nahuli po sila ng pasok sa church, and then lang po nila na-realize na kailangan i-handle yung bata. Kaya lumaki na 6 years old na. Di ba? Pero, ang ating naman po tinitingnan sa puso nila, ay baka ilang taon na lang makakilala ng Kristo na. Diba? Lalo na yung mga magulang, mga kasambahay na nandito na sa church. Diba? Ayan, yung nakabang na yan, i-workshop yan. Baptize na yan. Saved by grace na yan ni Porto. Diba? Nabaptize ka na ba? Nabaptize ka na ba? Di ba? Di ba nabaptize ka na ba? O, nabaptize ka na. Alam niya siya eh. Eh, ano to? Pinsan mo o kapatid mo? Ha? Kapatid. Kakakain din mo. Ha? Papakalaki po ng posibilidad na siya po ang bata po ay maging Kristo. Ha? Pero basahin po muna natin ang Bible at dito po natin inukuha yung mga gagawin po natin na yan. No? Kaya, makikita po natin sa Luke chapter 2. Luke chapter 2. Verse 27. Ito yung biblical procedure. Nakita natin, no? At ito ay si Jesus Christ mismo. Example po natin ng Panginoon. Ngayon, baby po siya dito. At sabi po ng Bible sa verse 27, and he came by the Spirit into the temple. And when the parents brought in the child, Jesus, to look for him after the custom of the law. Ano pa yung custom of the law? Yung mga Hebrew children,
at the age of 8 days, circumcised po yan. Baby pa lang. And then, according to the custom, they must bring it to the temple para i-handog. Ngayon, yung mga pagano, naghandog din ng mga bata. Sinusunod mo nila. Hindi gano'n. Hindi natin sasaktan ng bata. No? Yung panahon po nila Moses, pero yung mga worshiper ni Molech, yung mga baby, tinatapo nila sa apoy, pinag-offer nila kay Molech. Hindi po gano'n. Ito po ay nakita natin sa Bible. Pattern po ito sa Israel. Today, meron pa po tayo. Kaya meron na din si Papa. Ayan. Sinabi niyo yung isa pa na. Alam niyo ba yung lesson sabi ko? So, mga kapatid, ito po ay nakita natin sa Israel. This is biblical. Pastor, tama ba lahat ng anak ko ay ihandog? Yes, tama. Eh, paano kung walang kalalaki na? Ipag-pray na po kasi. Pag-pray na kasi. Pero never isama niyo sa kapatid niya kasi pinapasok nila po sa religion yung anak niyo. Diba? Ngayon, hindi po totoo na tayo hindi nire-recognize sa mga documentation, sa mga pangalaman mo. Yung dedication certificate nyo, pwede na gamitin yan dahil sa embassy, US embassy, ang gamit ko yan. Hindi po totoo yun ang pinaniwala. Pagka kayo po i-baptize, hahanapan kayo ng documentation, at isa po yung dedication, ito po nilabas ako po i-baptize, dedicated po ako sa Panginoon, ito po ang certificate ko, meron pa, nire-respect ko. Sabi nila, ayaw ko maging baptist kasi hindi ako malilimit sa cemetery. Alam mo yung dito. Ang cemetery po natin lagi kami. Yung una, sa Wilo Katoliko. Yung pangalawa, Halpa. Okay? Huwag po kayo magpanalat yan. Tapos sana paso, meron tayong baptist cemetery. Hindi naman tayo magpililig sa mga No. No need for that. Diba? Hindi na kailangan. Pero dedication, mahalaga po yan. Sina sa Bible po yan. Diba? Sino ang magulang ni Jesus? Si Joseph at saka si Mary. Yan. Nag-apel pa po dito si Joseph. Pero sa mga tulito ng versikulo, nawala si Joseph. Tradition says, namatay ng maaga si Joseph. Kaya ang enkargado, si Jesus, bubuhay ng pamilya si Jesus. Ano trabaho ng Jesus? Carpintero. Kaya si Jesus ay maskulado. Hindi po payatot. Anong dobe pa sa kruso, labas-labas yung mga talita. Hindi po. Maskulado. So, basahin po natin. Sabi ko dito sa Matthew chapter, sa Luke chapter 2, dinala po nila sa temple. And then, para hindi pa sila convinced ito, amaze sila sa sinasabi ng dalawang matanda. Si Simeon at si Ana, na matagal na naglilingkod sa Panginoon at hinihintay ang Bisaya. Diba? Ngayon, sabi ng Panginoon, pwede na akong mamatay, sabi ni Simeon, dahil nakita ko na ang Mesaya. Ang remark ko niya ay nasa Luke chapter 2, verse 29. Lord, thou lettest thou thy servant depart in peace, according to thy word, for mine eyes have seen thy salvation. Nagpusi, Simeon, hindi na ako mamatay. There's another one. Before that, sa 34, and Simeon, blessed them. I-bless po yung pamilya. Si Mary, si Joseph, at yung bata, si Jesus. Then come Anna, a prophetess.
27, and she was a widow of about fourscore 4 years, which departed not from the temple, but served God with fastings and prayers, night and day. And she coming in the instant, gave thanks likewise unto the Lord, patuwa si Anna the prophetess sa kita sa Jesus. And spake of him to all them that look for redemption in Jerusalem. Oh, huwag na kayong maghanga. Ito na. Sa kanya ng Holy Spirit. Nasabi niya sa mga kapatid. Ito na ang Isaiah. Dumating na. Sabi ko dito, nagtataka yung mga magulang. Pag binasa ko yung patuloy, ano po ang sabi nito? And then they had performed all things according to the law, that they returned unto Galilee. Bumalik po sila sa Galilee. And sa 38, and she coming in the instant gave thanks. Nabasa ko ito. After that, kailangan kami ng all 24 things, they just come. Tahimik lang sila. They just come back to Galilee sa mga. Napunto po natin, mga kapatid. Dinala po sa temple yung pagkain. Nagkaisa po yung magulang para ihandog. Nagkaihandog po natin. There is no resistance sa atin. Kung tatawagin ng Diyos yun sa ministry, sa wili. Ngayon ba lagi niya ng usapon ko sa kasi pagka tinatawag mo ng Diyos yung bata, tayo mga magulang na tinatawag. Hindi mo ba alam? So many years ago, sinandog mo yung bata. Pagkatas ng tinatawag ng Diyos, ikaw ang umukontra. Kahit ako, mahirap yan. Kahit ako, magugutot na yan. Ano tayo? Iwan ka. Amen. Sige anak, maglingkod ka sa Diyos. Serve the Lord. Amen. Dahil ako na dyan, gawin ko, natin ko kontrahin yung pagtawag ng Diyos sa kanilang buhay. Diba? Kaya mga kapatid, ito po, gagawin natin, bilang pagtitiwala sa Diyos. Ang bata ay ingatan ni Lord, ang bata patubayan ni Lord, ang bata ay maniligtas, makakilala sa kanyang balang araw. Sino mag-design? Ang mga magulang. Diba? Ngayon, wala akong certificate, wala akong pangalan na nakakabasa. Diba? Wala akong certificate. Hindi ko kilala kung sino-sino ano pangalan pa. Ayun. Meron na po tayo dito ngayon. Johan R. Tenorio. Isa pa si Johan. Hindi na rin sa puso. Yun nakaputi 6 years old. Salamat sa iyong mga magulang na nag-resign ay ihandog ka sa Panginoon ngayong araw. Tandaan mo, Johan, hindi ka naging Kristiyano kasi hinasutra natin. Magiging Kristiyano ka at pinatang mo siya sa Kristo. Maybe not now, masyadong mura pa. Maybe next year, maybe sa mga papasok ng mga anak ko, wapo. Diba? Ang mahalaga, magiging Kristiyano siya. Wala tayo pupunta. O picture lang yun. Yan lang yung papapicture lang. Dito na. Okay. So, natapusin na po natin ito. Kailangan tawagin ang tatay at nanay. Ang tatay at nanay. Tumatayo. Si Kuya Pablo at si Ate Julie. Pero ang tatay, si Jobel. Payagan natin pati si Jobel. Lumapit. Sige, tayo na kayo at abutin tayo sa taon pag hindi kayo tumatayo. Tatay, nanay, sabi ko. Hindi pa kayo. Yan.
Bakit naging tatlo, Pastor? Eh kasi po kulang wala po ng bahay. Pero, sabi ko, pag-usap mo na kayo ng pahaman ko, kasi kayo nakakasok ko, mag-away-away kayo, natasunod po sila. Yung tatlo po yung tinawag natin. Yung po mga magulang ay nagpasya ay nagpupsuliyohan sa Panginoon. Dahil sabi po ay meron po mga saksi at ito ay sila Bernabé, Bibi de los Reyes, Edwin Olanos Dologe, Brother Abraham Castro, Brother James Charles Bobison, lapit nito. Maria Josephine Roman de Gaspi, Sister Sarina Miguez, lapit nito. Sister Jasmine Grace Buwiso, Sister Gail Kim Serrano, Sister Abigail Castro, and Sister Jennifer Garcia. Maraming salamat. Ayan po, mga kapatid. Ang ating mga witness na same time ay mga secondary parents. Ito po ang bata. At nais ko po tandaan ninyo na ito ay pangalawang magulang. Just in case may yan, hindi ba nagta? Pwede mo bawat function ng secondary parents. Dito pa sa mga tao. Tulungan ng bata. Kung halimbawa, nagkaroon tayo ka ng matinding pangyayari, at gusto nyo kung ako din paaralin, that's the right thing. Tama po yun, diba? Pero kasi ko, nandiyo na magulang na parents to take care of mga. Diba? Ngayon, ano gagawin niyo? Siyempre, pag Pasko, pupunta sa bahay niyo, mamapasko. Ngayon, sabi ko, basis kayo, mas nakabukago kayo. Diba? Maging matapat kayo sa inyong pamangkagidor. Diba? Nagpo-motivate ko rin sa para siya po ay lumaki sa pagkatakot sa Diyos. Ang verse natin, Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Ngayon, Kristiano naman kayo, hindi nyo naman siguro tuturuan siya ang mag-2 baka magiging gawin yan. At masira ang buhay. Bagos, tuturuan nyo si Johan na lumapit sa Panginoon. Kahit sa Sunday School, encourage magpasa ng Bible, at maglingkod sa Panginoon. Ayan. So ngayon, dahil malaki na si Johan, usually nasa gitna yung baby, ito, forward to Johan. Ito kasama yung gitna. Okay? Pagkatapos, buong atwero. And also, yung ating mga minong kasi may tawag na. Ngayon, tayo po ay nananangin mga kapatid ko yung saksi sa pagkakas. Hindi po birthday, ito po yung pagkakas. At ito po yung pagkakas. Umasa po tayo ang Diyos ay pagkakas sa bata ko. Ang Diyos siya po ay makakulang ng Jesus. God is blessed the family dahil po sa desisyon ng magulang na ihandog ang bayan sa Panginoon. At ito po ay desisyon na hindi natin pagsisisihan sapagkat ang bata po ay mahanap sa magandang kapalaran. Kayo po ay ligtas sa Panginoon at ay buhay execute sa Panginoon kung ay nalapit
in all your family, to dedicate Johan to grace. Dakilang Diyos, ikaw po ang bumuhat magpapal sa kanya. Lord, tumata po po ang kanyang buhay kalusin. Iwan po sino sa'yo kumarang ng may tamang sa'yo. At siya po, Panginoon, ay makakasama din namin balang araw sa paglilingkod ng iyong Panginoon gawain dito sa iglesia nito. Thank you po, Panginoon, sapagkat ang mga magulang ay nagdesal na ihandog, Panginoon, sa iyo. And tonight or today, nagdubog po namin ang aming mga puso, nagsasama-sama namin po, Diyos. Inaantog namin sa iyo. Si Johan, ingatan mo po, pagpalain mo po, i-bless mo po, at pakilan Diyos sa bayan ng bata ko. Thank you po, Panginoon, sa iyong bata ko. Bless mo po ang bawat sandali nito. In Jesus' name we pray. Amen. Alam pa ka po natin. And magsasara na po tayo sa prayer. Picture taking, kung meron po kayo. Ayan po yung dedication. Ayan yung design. Diba? Ha? Ayan po ay mananalain. Walang name gusto natin. And sing thank you, Lord. And then, magsasara na tayo sa prayer. May Pastor Ricky. At salamat Panginoon sapagkat kailangan po namin pag-iingat, kailangan po namin magpapatotoo, pagiging pagpapakababa, pagiging sa pagsagot Panginoon sa mga dalangin ng mga dalangin. At aming dalangin Panginoon, salamat din po sa dedication na ito. At dalangin po namin, kailangan po yung family Panginoon, at ang kanyang mga ninong, Johan, ilang kanyang pag-ibubal, Lord, maging mag-meet ang daan ni Johan Panginoon sa pagkakataong ito. Dalangin po namin kasabay ang mga magulang Panginoon. Bless po ang 2026 at ipagpapala sa Panginoon. Po aming dalangin